So, unang tanong, masaya ka ba sa naging takbo ng last 3 weeks na ito? Yung unang 3 weeks ng trial. Well, una sa lahat, inom muna ako ng kape kasi parang okay lang ako. Okay. Ayos. So okay na okay. No, yung pong nagdaang pong 3 linggo. Tingin ko naman napatunayan po yung pagbabanta ng ating pong pangalang Pangulo sa Pangulo at sa kanya pong pamilya. No? So yung pong 3 witnesses, Kalilong, Loto, Matibag, nabuo yung kwento that there were previous threats but there are also continuing threats today, which was disclosed by Attorney Matibag. Terry, may tanong lang ako. This is the insiders. We're supposed to be, we get people who are familiar with what's happening inside. May tanong ako sa'yo. Did everything under this article go as planned? Tingin ko naman. So, day-to-day po yung pagpipino mo namin eh. So, ibig sabihin, after every day, may pagtitiyak ko kami, okay ba na ipasok na ho ba yung mga mahalagang testimonya dito po sa pagbabanta. So, ibig sabihin, yung video documentation, nung pong iba't iba, di ba, yung papatayin, pangalawa, yung pupugutan yung ulo. Di ba, yun naman yung mga major na mga video documentation. Pasok na pasok po yun on the first day pa lang eh. Di ba? So, then we readied ourselves for the cross. Okay naman yung cross. Tapos na-pwersa din po yung depensa to basically change tactic eh. Di ba? So, nung una, they were objecting the entire day. Diba? Nung sumunod na araw, they stopped objecting. Diba? And they just subjected the witness to cross. So, yan po, binabantayan mo talaga namin yung pong day-to-day na takbo po ng paglilitis. Galing ah. Pero so, ano yung, in your view, ano yung high point dito sa this whole 3 weeks ng Article 4? Yeah, ang pagtingin ko naman ho, 3 pillars talaga yung NBI personnel, no? So, si Kalilong po yung nagpakita nung talagang ano ho yung ginawa sa ground, no? Ibig sabihin, paano ho talaga ginawa, yung grunt work of doing the authentication, yun po yung mahalaga eh. Kasi, ibig sabihin, we didn't need Zuleika Lopez to be asked na, ma'am, narinig mo ba talaga na pinagbantaan si Pangulo? Hindi na siya kailangan. Kasi nga, completely authenticated po yung video documentation. No? So, second, siyempre si Lotok yung pong mas malawak na cybercrime division intervention on the matter. No? So, naipakita rin naman niya, nasagot niya na, hindi, talagang may atraso eh. May talagang pagbabanta at hindi yun mababasag ng kahit anong mga question on his credibility. No? Tapos siyempre, nabanggit din ni Atty. Lotok yung, but you know, it's not just the cybercrime division, it's also an intelligence division and other offices in NBI that are undertaking investigation on the threats, no? Which is why it was important for Director Matibag to be presented as well para maipakita niya ano ba inabot nung pong outside of the cybercrime division na pagsisiyasan. Sa tingin mo ba, naka-apekto o nakabasag doon sa mga testimony, particularly halimbawa ni, yung pinaka-recent, si Director Matibag, yung cross-examination na sinagawa nung defense? Kasi, I think one of the things that they were trying to establish ay baka bias siya, di ba? Yung asawa niya, membro ng House of Representatives. Pumirma. Pumirma doon sa complaint. Meron siyang column sa isang dyaryo na meron siyang mga kritisismo kay VP Sara Duterte prior sa kanyang pagkakatalaga bilang NBI director. So, sa tingin ba niyo naging effective yung mga efforts ng defense na yon to attack yung credibility ni Director Matibag? Well, siguro isa-isahin natin yung mga binanggit, no? Una, yung doon kay Congresswoman Ann, parang gustong implication ng pong defense panel ay kailangan magpaalam ni Congresswoman Ann sa kanyang asawa dito po sa pagboto as if hindi kayang gawin ng babaeng kongresista yung pong pagpapasya para mag-impeach ng pangalawang Pangulo o hindi. Hindi naman ganun. May sariling buhay, may sariling karera. Si Director Matibag bilang NBI Director at si Congresswoman Matibag bilang kinatawan. So, yung pa lang medyo problema na po yun. No? So, yung iba pa, yung column mo nila, it was written previous to his stint as NBI director. Kung yun naman ho talaga yung pagtingin niya, wala naman ho talaga
problema doon. Kung talaga siya pa din mismo nagsabi, yung term na Bratinela, it wasn't coined by him. It was coined by someone else, someone closer to the Vice President. Di Sino ba? nag-coin nun? So, Tatay niya. that was what he stated, di ba? So, kumbaga, ang balanse naman po dito ay, ano ba yung motive force nung pag-iimbestiga niya? Hindi ba? At naka-cloud ba nung pag-iimbestiga niya yung mga previews na mga sinabi niya, for example, in his articles, no? At tingin ko naman hindi kasi dinatnan na lang naman niya yan eh. Nagtuloy na ho yung Lotto, Kalilong, Director Santiago investigation previous to his stint in the NBI. So ibig sabihin, tinuloy lang po niya. Ito po nga meron tayo ngayon sa kasalukuyan. And to be fair naman, nakita din naman mo natin eh. For example, in one of the previous witnesses to, tinatanong doon, di ba parang kasi bata kayo ng presidente eh. Talagang meron kang operational control over the DOAJ and the NBI, di ba? Pero ang paliwanag ni Attorney Lotto doon, but nagsoli yung DOJ ng papel sa amin, hindi ba? Which basically shows na hindi ito rubber stamp, no? Na hindi porke nag-submit kami, yun na yun. Di ba? At wasak yung intention ng defense na ipakita na kung ano yung utos ng Pangulo, hindi pwedeng mabalit. Okay. Ang hirap nung... Pero alam mo, nung last week sa podcast namin, tinanong ko si Barry kung na-prove na. Wala pa si Director Matibag noon. Na-prove na. Ang sabi ni Barry, na-prove na yun eh. Di ba? Don't you think na even without the testimony of NBI Director Matibag, pasado na yung Kasi ginril si Lotok ng 2 araw eh. Di ba? Hindi, pero yung kahalagahan naman po ni Attorney Matibag, hindi naman na yung pagpapatuloy ng previous threats eh. Made na ho yan sa tulad kay Kalilong tsaka kay Lotok. Pero yung gusto natin kasing ipakita dito that the threat did not just stop in 2024. Kundi it is a continuing threat. Kaya nga it was very important to show, for example, yung rage video ni Mayor Baste Duterte. Kasi nga, it is almost the exact copy of what the Vice President said, di ba? Sabi ng pangalawang Pangulo, gusto niyang pugutan ng ulong Pangulo. Di ba? Sabi ni Mayor Baste, isang ulo lang ang gusto ko, ulo ni Bongbong Marcos. So, basically, it's a threat by a family. Hindi ba? Not just by a single person against the President. Kumbaga, hindi isolated incident na si BP Sara lang ang... Na hindi lang bugso ng damdamin. Oo, na nangyari minsan. Kundi mga kapamilya niya, Yun din ang Yun din ang sinasabi. In other events. And more recently. More recently, tama. Alam mo, Terry, yung sa Amerika kasi, you know this na, it's a federal crime to threaten the President of the United States, di ba? With this example that you had during the impeachment, don't you think it's high time to legislate na lang na talagang make it a crime talaga? Kasi wala tayong ganun specific crime on threats against the president eh. Well, pwede natin pag-isipan yan. Pero previously, there was something like that, no? Yung po, ng panahon po ng dating Pangulong Marcos. At tinanggal yan nung po nga nagkaroon ng EDSA revolution. So, I guess we have to have a... Meron talaga? Meron yan, meron. Parang lese majeste. Punishable by death. Well, sobra naman yun. Pwede sa Amerika, hindi naman death ang Kahit naman ng prison mayor, pwede na. Ibig sabihin, we have to have a conversation on ano ba yung level na iaangat ho natin yung Pangulo ng Pilipinas na ano ba yun? Is it should be an aggravating circumstance ba yun if it's the president or a high official being threatened? Or sapat na ba yan na ganyan na we'll just make it an impeachable offense? Well, over the course of the last 3 weeks, madaming lumabas na mga analysis ng mga performance ng both sides. And ang isang very, very clear para sa akin na common criticism, madaming kinikriticize yung approach ng defense, particularly with respect sa cross-examination. Ako meron akong specific na tanong. Nagulat ba kayo na sila mismo ay nag-play ng parts ng mga video na kayo nag-present originally? For example, akala ko nung una, i-questionin nila yung validity o yung authenticity ng video. Pero turns out later, pinlay din nila yung certain parts which actually, in a way, admits yung authenticity.
Pangalawa, dito sa huling witness, kay Director Matibag, Inulit na naman inulit nila yung part na naman na nag-threaten si VP Sara, pati pa yung Yung pugot. kay Mayor Yung- kay yes. Mayor Baste. Nagulit ba kayo doon? Well, sa isang bahagi, hindi na kasi yung po si Atty. Binluan, meron siya sinabi mismo, di ba? Na basically, ina-admit na niya yung video itself eh. Only except that there is a justifying reason as to why she did it. Hindi ba? Doon pa lang, tapos na yung usapan doon. Hindi ba? Yung abogado mismo, tinanggap mo na yung ebidensya. Parang inaamin na nila na nangyari talaga to. Oh, except na may palusot sila kung bakit na yun sinabi. But again, ang posisyon ko, kasi I was being asked about it by some member of the media, kayo po ba, nagagalit po ba kayo ng walang dahilan? May mga ganun mga tanong. Pero ang sagot ko doon, una sa lahat, hindi naman ako nagagalit, pero kung magalit Kaya ako, talaga naman. hindi naman ako nagbabanta dahil galit ako, hindi ba? Hindi, pero ako, makaka-attest ako. Hindi nagagalit si Ted. Nakikita ko nga yung mga minumura siya sa social media tsaka binabantaan siya. Parang pinagtatawanan lang niya eh. Napaka-kalmadong-kalmado ni Kong Terry. So, ibig sabihin, he has arrived. Nakikita ko yung mga pinopost mo na mga kung ano-ano mga atake. At aliw na aliw ako sa mga sagot mo eh. Sinasagot mo? Hindi. Pinaalis na nga ako ng spaceship ni Ronald Diaz eh. Kung Terry, may itatanong ko sana sa'yo. Kasi 'di ba may line of questioning kanina si Senator Padilla. Favorite senator ni ni Edwin yon. Na tungkol dun sa, medyo convoluted yung questions, no? Pero ang point niya is, although hindi niya sinabi directly, is yung tungkol sa political operator. Diba? And I think he was trying to go into the motive na this is election related. Diba? Do you think na lumanding yon, yung punto niyang yon kay Director Matibag? Pwede magtanong? Hindi pwede magtanong, ano? Pwede. magtanong sa inyo. Hindi, Pwede. bawal din mag-ingay. Pag nandun ka Bawal sa magtanong, gallery, bawal this is magtanong. korte to, Kong Terry. Bawal Oo. mag-ingay. Oo. Nakakaya naman sa aking mga kaibigan. Hindi, pero actually, tama yung binanggit mo na medyo convoluted, kaya hindi ko masyado na-gets yung landing. Okay. Nung po nga tanong o na political operative, no? Kasi, ang totoo naman, I mean, alam naman ng mga tao yung kwento ni Atty. Matibag, di ba? He has served different presidents, di ba? From GMA up until, ano pa nga, sinabi niya nga na he also operated for Secretary Rojas previously and then to President Duterte and up until today. So, kumbaga, that particular aspect of his life is an open book, hindi ba? So, ang question lang naman talaga doon, ano ho ba yung nagtutulak ng investigasyon niya rito? And siya lang ba to? Hindi ba? Yun naman ho yung mahalagang mga tanong dyan. And again, babalik po tayo dun sa kwento na hindi, nagsimula naman to, wala pa siya sa NBI. So, paano natin masasabi na this is in pursuance of it? Ibig sabihin, take him out. Tanggalin mo si Director Matibag. Wala na bang finding ng pagbabanta? Meron pa rin eh. Hindi ba? So, tuloy pa rin ho yun, whether he is there or not. Tsaka actually, yun nga yung problematic para sa akin dun sa teorya ng defense eh. Kasi ina-admit nila eh, na sinabi. Ina-admit nila na nangyari. Oo. So ang pinagtatalunan na lang natin dito, yung interpretasyon. Pero to a certain extent, it speaks for itself. Eh. Hindi nga interpretasyon eh. Parang ayaw nilang sabihin mitigating circumstance. Pero parang ganon. Pero parang ganon, 'di ba? Kahit doon sa paglalabas nung video doon sa sheriff, merong mga nagpaliwanag na kasi galing siya sa ganito, relief ops, nagka-flash flood. So, pinipilit nilang i-provide yung context kasi undeniable yung nakita mo sa camera or yung narinig mo. Pero ito nga eh, ito to, napag-usapan na rin namin to several times. Obviously, kung ang mga papakinggan natin, yung mga abogado o yung mga nakakaintindi ng legal procedure, lamang talaga ang prosecution. First 3 weeks. Yes. Pero ang isa kasing katanungan dito, yung mga ganong eksplanasyon, 'di ba? Yung maaaring hindi lilipad sa korte o sa isang formal legal proceeding, yung paliwanag na nagbanta si Sara Duterte pero meron naman siyang dahilan eh, 'di ba? I mean, legally hindi naman excuse 'yon, oo. Pero
baka naman kasi, hindi ba nyo naisip na baka ang kausap nila, hindi naman yung senator judges lang mismo, pero yung sarili nilang base ng mga supporters. Na binibigyan nila ng bala para makapagpaliwanag, 'di ba, nung ginawa nung kanilang idol. Isa rin yung point dun sa mga ginagawa ng mga lawyers nila. Pinaka-recent example si Attorney Binluan. Yung parang walang pupuntahan yung kanyang cross-examination, pero may mga points na parang yung feeling niya makakascore siya kahit na hindi naman. And then, sabi ko, ang naisip ko lang doon, baka naman hindi niya ginagawa yon for the trial, ginagawa niya yon for the reels. Oo nga. Ginagawa niya for the shorts Oo. sa YouTube. Anong tingin niyo doon? Kasi ito rin yung first full-blown impeachment trial na we will have in the age na of In social the age media. of 5-second videos. Oo, 5-second videos, 8-second attention spans, etc. Napag-usapan ba nyo yan? Yung possibility na baka iba yung laro na ginagawa ng mga kaharap nyo? Ibigay na natin sa kanila yon. Baka doon na nga lang sila mga puntos eh. Di ba? Yun yung unang punto. Pero pangalawa, again, hindi natin dapat maliitin yung masa, no? Yung mga ordinaryong Pilipino. Kasi babalik ko tayo doon sa tanong. Gusto ko talaga nung tatay, nanay, anak na pinagbabantaan yung magulang nila, pinagbabantaan yung lolo nila, sinasapak yung pinsan nila. Hindi rin eh. At kailangan natin bumalik doon. At I think kahit ano pa nga paliwanag dyan, mahirap ipaliwanag na nagbabanta ng pagpatay at may aktual na pananakit na ginawa po yung pangalawang Pangulo sa kahit sino man. Di ba? Kasi if you can do it to the President, what stops you from doing it to an ordinary person? Di ba? Ginawa niya na nga yun eh. Ginawa nga niya. Sa sheriff eh. Hindi ba? Ibig sabihin, naintindihan ko yung konteksto bakit nagkaroon nun. But sa totoo lang, pwede naman kinausap mo na lang yung sheriff, ibis na binuntal mo eh. Di ba? So yun, I think mataas yung pagtitiwala ako sa mga Pilipino na kahit yung usapin po ng pagbabanta, hindi nila dapat palagpasin yun. Kahapon lumabas ang survey ng Pulse Asia. Mataas pa rin ang numbers ni Vice President Sara. Did it bother you or did it further encourage you that we have to do a good job? Pinaghihiwalay po namin yung trust rating, satisfaction, performance. Dito po sa gawain, kampanin to impeach and remove the Vice President. Kasi ang totoo naman po, former President Estrada at the height of the impeachment, mataas may ratings doon eh. Walang tayong debate doon eh. He had it, hindi ba? Pero should it stop us from actually exacting accountability on him? Hindi. Natuloy ho yung EDSA dos eh. Hindi ba? It is the same manner that we are doing it today. Di ba? Na paano, okay, great. You have a high trust rating. Pero you did what you did. Di ba? Nagbanta ka laban sa Pangulo. You misused confidential funds. You have unexplained wealth. Hindi ba na papatunayan natin in the course of the proceedings? Okay.